Pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagguho ng lupa sa bahagi ng Cannon Road malapit sa 260 million pesos na rock shed sa Tuba, Benguet. Depensa naman ng Department of Public Works and Highways, hindi sakop ng proyekto ang gumuhong parte ng kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Cator. Isang lane lang ang nadadaanan ngayon sa bahaging ito ng Cannon Road sa Sitio Camp 6 sa Tuba, Benguet. Gumuho na kasi ang kalahating bahagi ng kalsada at nakaharang pa sa daan ang malalaking tipak na bato pati lupa at putik. May bumagsak din na lupa hanggang sa tabi ng ilog. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos hindi na itago ang kanyang pagkadismaya sa pag-inspeksyon sa katatapos lang na rock shed sa lugar. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Higit 260 million pesos daw ang nagastos ng Department of Public Works and Highways sa pagtatayo ng rock shed mula January 2023 hanggang April 2025. Kwinestyon tuloy ng Pangulo ang dinatnan niyang eksena. Ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na. Talagang na-erode na. Dahil yung slope protection dito sa baba, sa tabi ng ilog, ay napakababa at napakahina. Itinanggi naman ng DPWH Cordillera Region na bahagi ng proyekto ang slope protection na ginagamit para maiwasan ang pagguho ng lupa sa gilid ng mga ilog, sapa o estero. Ang pinanggalingan ng slide is sa taas. It's not even part of the project. It's not part of the road right-of-way. So yung malalaking bato na tumipak doon sa existing na slope protection. Actually, yung slope protection dito is constructed since 20,000. So 15 years na yung life ng slope protection na. Para sa Pangulo, maituturing ng economic sabotage ang anyay isang palpak na naman na flood control project. Higit 30% na raw kasi ang nawala ng hanap buhay matapos masira ang kalahating bahagi ng kalsada. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Ang lokal na pamahalaan ng Tuba, sumulat na rin daw sa DPWH para bilisan ang pagsasaayos ng nasirang kalsada. Ang trabaho nila is standard, hindi substandard. Kami naman maapektuhan pag mag-aaksyon kami, hindi naman kami inaaksyonan. Bakas pa rin ang pinsala ng nagdaang bagyo sa bahaging ito ng Cannon Road sa Tuba, Benguet matapos gumuho ang lupa mula sa ginawang rock shed dito. Kaya kung makikita nyo rin sa kinatatayuan ko, nagkalat pati ang mga bato. Ang sabi nga ni Pangulong Marcos, dagdag lang ito sa listahan ng mga proyektong walang pinuntahan. Dodoble pa raw tuloy ang gastusin ng gobyerno, bagay na kinontra rin ng DPWH. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. Para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. No, our initial estimate here is more or less around 100 million. Wala naman tayong i-restore dito sa rock shed. Ang i-restore natin is yung nasira ng bagyo. Bukod sa rock shed, ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang rock netting project sa hiwalay na bahagi ng Cannon Road. Binigyang diin niyang talamak din ang korupsyon sa mga ganitong klaseng proyekto. Napaka-notorious ng rock netting sa korupsyon, pinabawal na. Pero ginawa pa rin. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Tatrabahuhin daw ng Pangulo na maibalik ang kapangyarihan ng mga LGU na busisiin muna ang mga proyekto sa kanilang mga lugar, kabilang na ang flood control. These abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema.
And dinadaya lang talaga. No consultation with the local government. Kaya mabigat ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga ginagawa para maayos na. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.